Ngayong umaga, kasama po natin ang taong nangunguna sa pagpapatupad ng misyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office na maghatid ng pag-asa, malasakit at serbisyong pampubliko sa ating mga kababayan. Kasama po natin dito sa studio, naku, nagmadali, ayan, General Manager po ng PCSO, GM Mel Robles. Perfect mornings, GM Mel. Good morning, perfect morning sa iyo at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood at tagahanga. Ayan, thank you for coming. Eto, pahihinga kita ng konti. Balikan natin muna, GM, yung mga ilan sa pinakamahalagang nangyari sa PCSO nitong mga nakaraang linggo. Unahin ko na po ito. Noong July 8, mga kapatid, kinilala ang Philippine Charity Sweepstakes Office bilang isa sa top 15 government-owned and controlled corporations, GOCCs po, na may pinakamalaking naipadalang dibidendo sa pambansang pamahalaan. Tinanggap po ng PCSO ang pagkilalang ito sa ginanap na 2026 GOCC Day sa Malacanang Palace bilang pagkilala sa mahusay na financial performance at malaking ambag nito sa national government. Pero higit pa sa numero ang tagumpay na ito dahil ang bawat kinikita po ng PCSO ay naibabalik sa mga programang nagbibigay ng tulong sa milyong-milyong Pilipino. Congratulations sa PCSO GM. Ano po ba, GM, yung kahalagahan ng pagkilalang ito para sa PCSO? Paano nito pinatutunayan na ang bawat pagtangkilik nga po ng publiko sa PCSO ay direktang nagiging pondo para sa charity at medical programs po? Unang-una, Cheryl, gusto kong it dawned upon me ngayon lang no, na ang PCSO, ginawa siya para talagang tumulong. Nung araw, wala namang pumbuwis at dividendong inaasahan sa PCSO. Na 92 years na po kami sa October 31. Nung araw po ang aming tinututukan lang ngayon nung tinatag ang PCSO ay para po sa tuberculosis. Yes, yes. Opo, Opo. maalala nyo, kaya nga po at one time kami ay nag-uopisina, ang PCSO ay nag-uopisina sa Quezon Institute. Yes, oo. Kasi ganun po ang aming mission, ang primary mission noon. And over the years, hindi na rin, bumaba na rin ang mga incidents ng tuberculosis sa atin, so nag-diverse na kami. Pero, at over the years, hindi lang po kami diretsyong tumutulong sa ating mga mamamayan, tumutulong din po kami sa pambansang pamahalaan. I think this is the only agency in government that goes directly to the people, no? Tumutulong po kami mismo sa tao po, tao-tao, pero at the same time, nag-aambag pa rin po kami sa pangkalahatan. In effect, dahil po rito sa binibigay ng PCSO sa National Treasury, kami po ay may ambag in almost every facet of government service. Yes. Ganun Kaya po nung yun. binabasa ko itong yung ang pangyayari, ay kumikita, okay, GOCC, meaning hindi, wala pong ang PCSO particular, wala po yan nakukuhang cut yan sa national budget. Wala po silang, hindi sila kasama sa, GAA. sa GAA. GAA. Ayan, oo, wala po. Pero at the same time, so, para silang negosyo. Kailangan nilang kumita para magpatuloy ng operation. Opo. Ano po? The part nung kita, nagbabalik sa pamahalaan because may nagbabayad kayo ng tax. Opo. Tama po ba? Opo. Ayan, malaki yung tax, diba? Opo. But Documentary stamps, pag bumili pa lang po kayo, may 20% na. Pag tumama kayo, meron na namang 20%. 20%, diba? Tama po kayo ron. Ayun. Bukod po sa income tax at dividendo. Marami po pala. Oo. Talagang negosyo. Parang negosyo kayo na tumutulong sa government. Yun naman kasi po ang nga, nature ng government-owned and controlled corporation is that it is a business owned by government. Owned by Oo. government. Ayun. Isa po sa pinakamalaking hamon ng anumang GOCC, GML, ay yung balansehin nga. Ito yung sinasabi ko, yung financial performance at public service. Paano ito nagagawang pagsabayin ng PCSO? It's really challenging lalo po sa mga panahon ngayon. Alam naman po natin may krisis sa
sa power, sa energy. Tinamaan din po kami, nararamdaman po namin yan. If I'm not mistaken, if it's just very rough, mga 20% po ang ibinaba niyan sa aming sales. So that means 24% off in all na aming mga even in charity, ang income. No? So importante rin pong malaman yan na kami rin po ay apektado, pero sabi ko nga, hindi pwedeng umurong sa pagtulong. Yes. No? So, kaya, sa totoo po, like, alam nyo naman po, ang Universal Healthcare, 40% of our charity fund, 40, almost kalahati po, ay ibinibigay ng PCSO sa PhilHealth. So, in a way, dapat po wala na kaming sa healthcare. Kasi doon na nga po namin dinadala. Pero nakasanayan na po ng mga tao. The moment gamitin ko po yung barahan na yan or that line, sabihin ng tao, nagpapalusot lang kayo. So hindi naman natin maganda yun dahil ang PCSO po ay nakilala na talagang tumutulong at nakasanayan na nga po for the last 92 years. No? So we have to live with that and mag-isip na lang po kami paano. Number one, makatipid kasi there are two ways of making money. Earn more and save more. So ito pong dalawan to ang aming ginagawa para po mapatuloy namin ang paglilingkod sa ating mga kababayan, lalo na sa larangan po ng healthcare. Of course, nandyan yung PhilHealth, pero at the end of the day, tumatakbo pa rin po sa amin. Kasi kami, marami po yan. So, yan po ang, it's very challenging and very exciting din. And yung feeling po, I think it's if there's such thing as good karma, I think doon po naman kami naiibsan din yung hirap when you see people whose lives ay natutulungan miski papano. Ayan po ang amin naman sa akin, at least for me, fulfillment ko po yan na meron pong natutulungan. Imagine, sabi ko nga nakakatulong ka, hindi na nga sarili mong pera, hindi ka pa tumulong. Ano? So kaya ho kami, with as much as possible, we do that. Ito naman po, noong July 13, nilagdaan ng PCSO at Comworks Incorporated ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong palawakin pa ang access ng publiko sa mga lottery products ng PCSO sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng kasunduang ito, magsisilbing Level 2 corporate-owned chain business Lotto authorized agent ang Suki Lotto na magbebenta ng PCSO lottery tickets gamit ang point-of-sale terminals sa iba't ibang retail outlets sa buong bansa. Inaasahang mas mapapalapit ang serbisyo ng PCSO sa publiko at mas lalaki ang pondong magagamit para sa medical assistance, calamity response at iba pang charitable programs. Dito pumapasok, GM, yung sabi nyo nga, okay, may mga pagkakataon pag may krisis, bumababa ang sales, but at the same time, hindi dapat tumitigil sa pag-iisip paano pa makakapag-generate ng additional income para mas maraming, mas malaking lumaki ang pondo pagdating sa pagtulong. Paano po makikinabang ang ordinaryong Pilipino sa partnership na ito, GM? At ano yung magiging epekto nito sa accessibility nga ng mga produkto at serbisyo ng PCSO? Ito po yung mga innovation na sinatawag namin. Dati po kasi, kung maalala yung traditional, which is still our main source, na may booth, dedicated booth po ito, na nakalagay doon, na Lotto, wala na pong ibang produkto roon. Ito po ang innovation na naisip ko po namin na from a store, Lotto as a store, now became a product. Okay. Isa na siya sa mga paninda. Kasi sa mga sari-sari store po ito ilalagay. So, kung noon, sagot lang ng Lotto commissions mo, ang rental space mo, ang utilities mo, ang bayad mo sa tao. Ngayon po, ginawa natin siyang isang produkto. So, para sa isang Lotto agent ngayon, karga niya na yung lahat ng paninda niya, kasali na. No? So, mas accessible sapagkat mas maliit ang overhead mo to start a Lotto outlet. Basically, isang Lotto outlet, pero wala na yung restrictions na nung araw kasi dapat wala nang iba. Hindi ka pwedeng maglagay ng kung on dyan. But that is defeating, it's not a wise business sense. You have to lower their cost para mas kumita sila, maingganyo silang magsimula. Magbenta lalo. Kasi
kung kasi ang rule dati sa unang mga lotto outlet, huwag ka magtitinda ng iba ha, yan lang. Paano niya ma-maintain tumataas ang rental, ang utilities, ang sweldo? So paano siya hindi naman tumataas ganun ang lotto or even ang commission nila, ang sale. So we thought of this, baguhin na natin ang paradigm, ang model, ang sistema from a store to a product. So yun ang mga ginagawa namin. So we hope now we could have about 20,000 outlets nationwide. Kasi po, isang limitation ng lotto, hindi ho siya available in every town. So napakalaking bagay po niyan kung tayo ay maging available in every town all over the country. Kasi marami pong gustong tumaya. Pero kung ako, si agent, napakamahal naman para sa akin i-maintain yung store. Bakit naman ako mag-store pa? Samantalang ito, POS, it will be my product na, sige, sama ka. Karga niyan lang lahat ng ng merchandise niya. Karga na yung cost ng utilities, rental, and even manpower. So mga ganitong innovation po, yung mga kabagong pamamaraan na makakatulong, makainganyo, magbenta ang mga tao at maging accessible din naman sa mga mananaya. Kasi hindi pa nga po kami we're waiting ng aming digital, no? So ito po, GM, ay pwede na po dun sa mga interesado, they could start inquiring. And then yung mga existing na lotto outlets, they could do the same. Well, actually, yung Pwede ba sila existing po, mag-adjust? they have bigger commissions. So, ito So po, ito, kasi naman you have lesser cost, Oo. supposedly. So, lesser din ang, mo. okay. Oo. So, At least, sabi nyo nga, baka magkaroon ng mas kakayanan, the smaller towns, na maabot nito. kasi po? naging produkto na lang siya. Oo, Hindi mo na kailangan ng full-time store. Yes. Produkto siya ngayon. Kahit nga 24/7 ka, di sige 24/7. Paano ka. magiging system? Mobile? Paano yung paano yung ticket? Paano hindi. yung Yung POS niya, he's not supposed to be mobile kasi. Sari-sari store based ito eh. We're at that level now, sari-sari store. Kung magmo-mobile ka, lalaki ang cost mo. Unless may iba kang balak. O kunwari, sa sari-sari store, pupunta ako. Mm. So doon, Yes, meron ding ticket. Paper din. Ganun okay. din. Alright. Ganun din. Na iba lang na hindi ka napupunta sa dedicated store. Oo. Dati kasi dedicated. Ngayon, sabi ko nga, it is one of the products on the shelf. Gusto ko ng Or mga mini supermarkets, pwede nandun Sari-sari. nakapwesto. Itong Comworks po, this is the second. We have DFNN. So if you remember, may DFNN kami, the group of DFNN. Itong Comworks naman, ang target talaga nila, ang strength nila, sari-sari stores. Yan, Marami hintayin silang po network natin. niyan. Dito naman tayo sa mangyayaring charity run. Isa pong exciting event ang naghihintay sa ating lahat. Tingnan natin, tatakbo ka ba dito, GM? Oo, Save the nagpa-practice date. na ako. Save the date. Gaganapin po ang PCSO Charity Run 2026 sa October 18 sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Mga kapatid, higit pa ito sa isang fun run. Isa itong pagkakataon para pagsamahin ang kalusugan, pagkakaisa at malasakit. Sa bawat hakbang ng bawat kalahok, may katumbas na tulong para sa mga programang pagkawang gawa ng PCSO. JM, ano po ang maaasahan ng publiko dito nga sa PCSO Charity Run ngayong taon? Well, ang tawag nga ng mga kabataan running era raw ngayon. Running era, oo. Running Kailangan era po. No? makisabay tayo dito sa running era. Para din malaman ng mga tao na we're still very much around and that ito po ang to increase awareness of PCSO and what it does. No? And I think we are successful in sending or branding our company, our agency as a charity rather than a gaming. A gaming is our means, no? But our end is charity. At ito po ang mga activities that we brand, no? Yeah, of course, you run, you become healthy. Wag lang po tatakbo yung mga hindi naman ho tumatakbo. Baka you'll meet a lot of friends, new friends. Alam mo yun. If you run daw and you're over 60 and you have never run,
you will meet new friends. You will meet Nako. an Ay, EMR, oo. a cardiologist. Ayaw. Ayaw. And baka kung sinerte ka, you'll meet Jesus. Ayaw natin pa. So, Wag no, muna. oo. Okay, so paano may detalye or matagal pa naman yan mga kapatid, October 18. We'll give you more details. Ano ba ang, meron yan, di ba, mga 3 kilometer, 5 kilometer meron po run, niyan, may meron po. ano kayang pinakamataas, 20 10 kilometer. I think they have 21. I'm not sure. But we have a good organizer yung Run Rio. Aha. Kasi in-outsource na namin Yes, sa kanila. yes. Oh, tsaka, it's a very good hindi organizer. madali yan, ha? Oo. Hindi madali. Pero nakakatuwa kasi marami talaga. Totoo, running area na talaga, nasa running area talaga tayo. Pero paano makakatulong? Gusto nating mahikayat na sumali po kayo kahit hindi po kayo tumatakbo. Ako yung very first run ko, lakad lang ginawa ko. Matapos ko lang yung 3 3K. kilometers. Oo, But oo. because nandoon yung gusto mong maliban sa gusto mong matry na sumali dito sa fun run na ito, makakatulong ka eh. Ito pong fun run ng sa PCSO, maliban sa one way of awareness din, paano pa rin makakatulong doon sa mga susuporta dito at makikilahok sa charity fund run ng PCSO? Well, sila? hindi na namin ginawang fundraising. No? It's more of the awareness and promoting a healthy living. No? Kasi hindi naman itong aming source of it's more of celebrating life, celebrating PCSO's anniversary. Kasi it's anniversary run ito. Anniversary month ito. So, kasi kung gagawin pa namin itong source of funding namin, it will not really makes that much para sa amin. So we would rather get the values that we can get from public relations, no, and awareness of people. And if I may add, kakaunti lang sa mga sumasali ng race ang hindi nakakatapos, because you have the spirit of Yes. everybody trying to push you without them saying, no. Pag naandong kayo, tatapusin ko that. Very encouraging eh. So kahit nga maglakad ka, ako I used to run eh. Oh, yun, naka-marathon na rin ako, no. Nung bata-bata. Hindi ko kaya tumakbo eh. Pero ako, nakita ko doon, na-challenge ako kasi may makikita ka buong pamilya. Yes, Magkakasama, pati yung mga anak Yes. nila, mga chikiting. Pag nilagpasan na ako ng bata, yun nga kaya eh. Aabutin. Ayun, Aabutin ganun ko yun. siya. That's Yes. that's the psyche mo pag andudong ka na, nagtutulungan na kayo eh. Oo. Oh, so that's one way of doing it. Makita mo, magbabarkada, magkakasama, tara, sama-sama tayo. And then you have to train kasi. Yes. Hindi pwedeng doon ka lang mismo tatakbo. Oo. So, yung stretching, they'll push you, maimpluwensyahan ka ng Kahit isang kaibigan 5K. mo na runner na, Oo. 'di ba? Na ganito munang gagawin natin, maghahanda kayo. And maganda po ito sa inyong magkakaibigan, kung grupo-grupo kayo, 'di ba? Matagal pa naman, October 18, Hindi, you have pero time. I suggest kakaubusan po eh. Ah, Because we are subsidizing this eh. oh. Kaya this is cheaper than we're Oo. sponsoring this. So maganda, may Paano? libreng singlet ito, Oo, may yes. libreng medal. So Paano kami I makakasali? suggest register early dahil this is the cheapest of all with all the freebies because we subsidize this eh. Oh, ayan. So kaya ang suggestion ko po, better register early. Dahil last year po naubos po eh. Ito mga kapatid, to register, bisitahin lamang po ang FB page ng Run Rio. Ayan, Run Rio. Ayan po, dyan kayo maaaring yung website or FB page po nila at doon kayo magre-rehistro. Katulad po ng paalala ni GM, nagkakaubusan. So kahit October 18 pa yan, ngayon pa lamang po, kung bukas na yung registration, magpa-register na po kayo para hindi kayo maubusan ng slots. GM, kanina nabanggit ko yung mga pagtulong na ginagawa po ng ahensya. Kagaya noong nangyari lamang na napakalakas na lindol, itong 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao. Tuwing may ganitong sakuna, gaya po ng lindol at bagyo, ano yung pinakaunang aksyon na ginagawa po ng PCSO? Well, kami naman sa disaster, hindi yan ang aming core, no? But as I've said, umaasa ang tao sa agarang tulong. Kaya yung ito naman ang strength namin, no? We are available, at least our people, we have
people in all provinces and chartered cities, no? So kapag merong on the same day we can mobilize assistance something na yes. medyo hirap yung national agencies kasi ang nakakagawa lang nun low LGUs and then kami nga because we have our agents, no, yung small town lottery agents namin, alam nila, and they are expected not only to share from the fruits of their harvest sa small town lottery, they have to join us in their CSR. Kaya at binabantayan ko yan. You have to participate here. And then so far naman, they are very willing, no? So sila ang nauuna. Kaya dyan sa Mindanao, kung yung nangyari dyan, kung napansin nyo, kami ang una on the same day. Yes, oo. On the same day, nakapag-mobilize kami. Kasi we have arrangement with our small town lottery agents, yung agency corporation namin, to conduct CSR nila, corporate social responsibility. Kagaya yung sa Gensan tsaka Sarangani, ang bilis po nun. Yes. And honestly mga kapatid, ang tagal ko na pong partner ang PCSO, nakailang henerasyon, administrasyon naman, hindi naman henerasyon, nakailang administrasyon na po ko silang nakakasama. At nung nagsimula nga itong STL, I didn't know na mayroon na nagiging partner ang authorized agent corporations para makapagbigay ng agarang tulong, lalo na nga sa malalayong lugar. Ito ba bahagi talagang SOP? Meron ba tayong SOP, so kasunduan sa mga EAC pagdating dito sa relief operations? O kailan nagsimula ito na, teka, parang kasama yan, gusto nyong kumuha ng lisensya? Kasi 'di ba, kukuha sila ng lisensya para makapag-operate ng STL sa PCSO. Not because they have the money na makapagsimula o makapag-operate, dahil hindi rin naman biro ang puhunan dyan, ano? Pero teka, kasama ito dapat. Yun po ba It's more of a moral Aha, obligation and pagpapaalala arrangement. sa kanila? And I really tell them na, yun na nga, hindi lang kayo kasama sa ginhawa, Oo. no? May hirap din, no? And I think it also gives them a good image sa community nila. They know that na ito pala, they are now sharing in our charity mission, no? So ang tingin sa kanila, hindi lang kayo, dati kasi mga magweweting lang yan. Yun na, So hindi na. Now they're being institutionalized. Nagiging institution sila, and now they share with our duty, our mission of being a charitable. By extension, they should. Paano yung hindi nagpa-participate? Oh, we remember. We remember. And Okay. I'm very open about this. You only want to share with the fruits. Pag planting ayaw mo, then we remember. Naalala ko bigla, sorry doon sa sinabi mong, we remember. Naalala ko tuloy bigla itong impeachment trial. Pagbabanta at warning, ang difference. They remember. Ayokong pumunta sa politika. Doon lang tayo sa tulong. Bigla pumasok sa isip ko yung definition ng warning at pagbabanta. Pero ito, so that's good. And kamusta yung kasi ito ba nakasama doon sa agreement, or parang dapat hindi na pinapaalala sa kanila yon? Dapat alam nyo na yan. What ang kagandahan naman, karamihan sa kanila, they do. Aha. Karamihan. Kasi, sabi ko nga, I think they realize the value of helping the community because they profit from that community. So, kung ano man ang maibigay mo ron, mas gaganda ang kanilang corporate image, no? If at all. Plus, of course, the humanity that they project, no? But in fairness, GM, mayroon po akong ilang mga lugar. Ito kasi, 'di ba, nangyari yung kalamidad. Huwag niyo po may mga naririnig ako, nakakarating sa akin na they are STL operators. They do their own medical mission as well. Nakakatuwa. Sabi ko talaga ba gumagawa sila ng ganun? Opo, kasama 'yon. Pero seriously, yung kanilang napapaalahalahanan po kami ng PCSO na isa ito dapat sa ginagawa. Yes. Which is, they appreciate it, pero hindi daw kasi sila nasanay. So ngayon na lang, na mas active sila. Hindi naman po mahirap yan. In fact, yung iba gusto nga magkaroon ng
sariling charity ba, magpapagawa raw sila. Sila, i-carry na lang nila yung charity ba natin para may isa tayong kumpas. Hindi, diba? pero Oo. baka iba yung laman. So sabi ko, sama nyo na lang Walang- yung logo ng PCSO. Oo. Anyway, agents kayo ng PCSO. Yes, Gusto rin pwede. nila yung timba. Oo, Kasi si charity ba. Marami naghahanap ng timba kasi multi-purpose yung timba eh. At saka yung timba nyo, may takip, Yes, na nagiging planggana. langgana. Oo, mga Pwede rin kapatid. pagkukuha ka ng sa feeding process, Oo. pangkuha mo ng kanin. Yes, nabawasan mo. pwede. Pwede na yan. Mga kapatid. Pero alam mo sa disaster na bagyo, baha, lindol, alam mo, especially sa baha, na-realize ko, kaya yung iba yung ano namin sa baha eh, ang kailangan pala, sinelas. Oh. Kasi yun ang unang nawawala eh. Mm-mm. Pag nagbaha, sinelas ang unang nawawala. Mhm. Either mawala ang isa, which makes the other useless. Di ba? Yes. So, Oo. Ako meron akong So, hinana. isinama mo na. Sinama mo Meron na. akong special na ano, kapag baha, inaano ko na sinelas isama. Mhm. Kasi like minsan sa vegan last year ba yun? Or yeah, last year. Sa vegan or 2 years back. Ba't lahat ng tao nakapaan? Makatapa. Eh wala, wash out eh. Oo. Eh siyempre sa labas ng bahay yun. Mhm. Kung biglaan, flash floods, no? Hindi nila alam na wala na pala yung mga sinelas nila. So, True, that's true. yun yung mga kailangan na natututunan namin. Every disaster needs, ano, Yung laman Oo, ng inyong oo. pagtutulong. Speaking of disaster at yung pagpunta sa iba't ibang probinsya, GM, nagpunta rin po kayo, nakabisita kayo no, sa Sarangani, kasama po si PBBM. Ano yung sitwasyon na inabutan nyo doon sa kayo nakita yung pangangailangan ng ating mga kapatid? well, mostly infra yung Sarangani kasi yung hospital nila, I think yun ang mas kailangan. Yung ICU nila nakalabas na eh. Can you imagine ICU nasa labas? So yun yung ano ron, earthquake prone raw ang Mindanao. So I think we should have also an ICU or an OR na easy deployment. Parang may mga nakita ako. I'll explore this yung mga inflatables. Oh, Pare ko maganda yan. Oo. Pag mag-inflatable ka para sa mga ICU, di ba? Diyos We'll ko. try to explore that yung emergency Kahit Kasi may- yung nakita ko lang sa labas yung ICU. Sabi na, ito nga po, hindi kami makapasok dahil nga may cracks yung building Yeah, nila. para hindi mo alam ang emergency. At least may backup. Kahit na hindi man muna per Even municipality, sunog. Pag may per... nasunog, di ba? At least you have an emergency OR, emergency... Kasi may nakita ako mga inflatable tents eh. Baka pwede na doon. Nakatanggap din po ang probinsya ng Jensan at Sarangani ng Patient Transport Vehicle o PTV. Okay, ito pong PTV program, kamusta na? Wow, we're very happy to announce na we are now concluding. In fact, maybe our last distribution on 2022 of this month. Pag nangyari po yan, it's 100% of all LGUs, whether municipality, kung ano man ang class mo, you already have one, cities, all the cities, and provinces. So, ito po, for the first time in Philippine history, meron po, nabigyan po ng isang administrasyon ang lahat po ng mga LGUs natin. And I think this is very important na malaman ng mga tao na empowered na sila pagdating sa medical mobility. No? Importante ito na makalipat kasi may mga bayan na kulang pasilidad nila, no? Nakita din natin ng COVID kung saan-saan sinasakayo, sa tricycle, minsan sa monoblock, sa kariton na sinasakayo mga pasyente, no? So, I think this is a very significant achievement ng ating Pangulo, yung order niya sa amin na do not politicize healthcare, no? Huwag politikahin yan. Maraming pwedeng politikahin, pero siguro tama siya. Not healthcare. In fact, on the contrary, hindi ko lang babanggitin, meron pang isang mayor na ayaw tumanggap kasi hindi siya pro-BBM. So, gusto kong sabihin, Mayor, hindi ho sa inyo yan. Correct. Oo. Para sa mga I think ginawa namin, binigay namin sa constituents nyo. barangay na lang nata. May isang kapitan doon who is, hindi siya takot sa mayor niya dahil doktor siya and he needs it. So doon na lang natin binigay. At least for the Talaga city, ba? for that city. Yun yung sabi ko na
kami nga hindi namumulitik eh. Oho. Dapat kami namumulitik Oo. eh. Bakit ka namumulitik? And it's not even yours. Aha. It's for the people of your city. Oh, di ba? Eh, yan ang nakakalukot. Bulong mo sa akin kung going back, saan. going back, ito po palagi ko dapat ipagmalaki ito sapagkat sabi ni Pangulo, nagagawa. Pwede palang gawin niya, ba't hindi nagagawa? Eh sabi ko yung leadership niyo, kailangan focus dito eh. So now in kahit saan ho kayo pumunta, Meron. makikita niyo ho yung ambulansya ng At nakakatuwa kasi merong mga lugar na yung nakikita nyong may pangangailangan pa ng higit sa isa ay nabibigyan. Nakakadalawa, naka-round kasi 2. like in Cebu, siyempre, ang lindol doon. Tinawag nila lahat ng munisipyo nila. Mobilize sila. So nagtutulungan yan sa probinsya. Kung meron na lahat, tatawag ang governor, padala nyo rito yung mga ambulansya ninyo para makapag-move out tayo ng mga pasyente. It's good. Kasi yan ang kagandahan ng meron ka everywhere. Magtutulungan yan eh. Bayanihan spirit natin of sending yung mga ambulansya nila para magtulong-tulong. Yan po nangyari sa Cebu at napakagandang halimbawa ho na pag binigyan mo sila lahat, yung kanilang ambulansya itataya din nila dyan. At meron pa nga po kaming ginagawa ngayon sapagkat tayo po isang archipelago. So, kung meron ditong municipal island municipality, so wala ho siyang facility ron, kailangan lipat niya sa mainland, paano ho yung ambulansya doon? Meron po kaming... Sea ambulance. Hindi po. Ay, hindi. Mas maganda ho dahil yung sea ambulance, ililipat mo pa sa yung stretcher, ililipat mo pa ron eh kung maalon yun. Meron po kami yung aming landing craft vehicle. Yung pong Paano bumubukas yun? na ganyan. Yung buong ambulansya po ang isasakay. Sasakay. Parang mini Roro. Oo. At doon ho ang dadalhin doon. So yung pasyenteng nando doon sa ambulansya, Stable na rin. door to door siya. Oo, door to door. Oo, door to door. Hanggang Yes. sa next hospital. Yan po yung mga innovation natin kasi gusto natin naman na convenient din ang mga mamamayan natin. No? As much as possible, it's all part of the innovation. No? Kailan po nagsimula? Nagpo-procure na po Nagpo-procure. kami. In fact, meron na kami mga AI versions. Kasi marami pong ganyan na may mga napuntahan po kami GM na mga maliliit na isla, may mga isla na hindi na po namin hinintay na lang nila doon kasi sinasabi nila wala pong bangka. Marami Bangka, po yan. isasakay po namin sa bangka. Pero nakita niyo yung Diba? hassle nun. Grabe yung hassle Oo. nun. Saka mas makakasama pa. Tapos wala silang stretcher. Makeshift na lang na plywood or kahoy na Monoblock ginawang lang, monoblock. Tapos mas na makakasama pa, nasi-stress lalo yung pasyente or mamaling galaw, mas nakasama pa dun sa kanilang sitwasyon. So, ayan. So, Meron pa po nakakatuwa kaming pa sample pag Opo, diba? Ma-document natin kung paano from one island to the main, diba? Kung paano yung storya. Nako, gusto natin yan. Meron Gusto pa po natin kami makagawa. isang innovation na kasi mataas na rin uli ang incidence ng tuberculosis sa atin. We're planning to roll out po yung mga portable x-ray. Portable po ibig sabihin pwedeng i-backpack all the way up sa bundok yung mga ayaw magpa-check up. In fact, medical mission kami sa Batanes at dinemo na namin ito. Immediately, nakakuha kami 10 positive sa tuberculosis. AI-enabled ito, no? AI-enabled siya. You don't need immediate pala ang results mo. And then you just have to confirm it with a doctor or a radiologist kung ano man. So, portable po ito. It's something that we need, lalo na tumaas na naman tayo sa ranking. Number 3 na po tayo. Na naman ng may bansang may mataas na bilang po ng tuberculosis. And with this portable AI X-ray, hindi malilimitahan or hindi kailangan pang bumiyahe para matignan yung kanilang mga lungs, no? Or makita na kung may suspetsya. I think yung sa Batanes, parang they realized after the medical mission that you did, parang almost 10% of the population meron palang tuberculosis. Kung tumagal pa yon, Kakalat yan. oo. Alam naman po Yan po natin ang, na nakakahawa. Yan po ang aming mission and marami po kasing taong ayaw talagang pumunta sa ospital. Whether nalalayuan, natatakot, pero
Yung iba ay naaabot naman ho ng motor o ng habal-habal, helicopter, kung ano man tawag nila dyan. Sikorsky ba tawag nila? Maraming. Pero with this po, nakabackpack lang yun. Pwede ho dyan. So, pwede na natin dayuhin yung mga, especially eyepiece po. Meron din sila. Yes. And Yung mga once eyepiece diagnosed, natin. confirmed, mga kapatid, ang dali eh. Kasi mapapagaling ang tuberculosis eh. Basta maagapan at dire-diretsong gamutan. So magandang tie-up yan with our national government. Well, we have now a new DOH secretary. Mas mapapaigting, I'm sure matututukan ni Secretary Pujalte itong mga mamanahin, minana niya na programa at sisimulan pang mga programa sa DOH. Ngayon naman, GML, makakausap po natin ang barangay captain ng barangay Apopong, General Santos City. Isa sila sa benepisyaryo po ng Charitimba at Relief Goods ng PCSO. Kumustahin natin ang kalagayan nila. Kasama natin si Kapitan Jose Paulo Natividad. Perfect mornings, Kapitan! Yes, good morning po, Ma'am Cheryl Cosim at syempre sa ating General Manager, Sir Mel Robles. Good morning po. Good morning Oo. po. Kukumustahin muna po namin kayo magmula nung tinamaan po kayo ng lindol. Kamusta na po ang lugar nyo, ang barangay Apopong? Regarding sa ating mga damaged properties, slowly nire-rebuild na natin yung mga bahay, daan-daan ng ginagawa. Regarding naman sa kabuhayan ng tao, livelihood, medyo mahirap pa rin kasi apektado pa rin ang mga negosyo, ang ating mga transport group, wala pa masyado ring bumibiyahe kasi walang face-to-face classes dito. Close pa rin ang mga malls, no? Yung the main part of the malls medyo close pa rin. So marami pa rin apektado ang livelihood, At hindi po maikakaila, yun talagang laki ng damage na naidulot po nito. And it's good to know na isa po ang PCSO, Kap, na sa maagap na nakapaghatid po ng tulong sa inyong lugar. Tama po, nangyari po yung lindol natin last June 8. That was around 7:45 in the morning. And around June 11, dumating po ang tulong ng PCSO, yung ating Charitimba, at saka yung medical kits na dinistribute din natin sa 250 nating constituents na affected. Gaano po kalaking tulong ito, yung agad-agad na nararamdaman nyo na, ay, meron pala talagang tulong na dadating? Kasi kadalasan, di ba, lalo na kung malayo ang barangay mo, nahuhuli na naaabutan ng tulong. Pero ito, maraming mga barangay po at isa ang barangay Apopong sa nakatanggap nitong ating Charitimba at sabi nyo pati hygiene kits? Yes po, totoo yun kasi dito naman sa lugar natin, hindi lahat may savings, so parang namumuhay tayo on a day-to-day basis. So pag nawalan ng hanap buhay, which is nangyari ito nung June 8, kailangan ng immediate needs, which is yung food, yung shelter natin. At nagpasalamat tayo kasi dumating din kaagad yung tulong mula sa PCSO 3 days after dumating yung tulong at syempre yung pangangailangan sa pagkain natugunan kaagad. Siguro Kap, Kapitan Jose Pao. Natividad, Pau na lang po ba? Yes po. Ito po, tamang-tama nga. Ito, kasama natin si GM. Ano po ba ang gusto nating ipaabot na mensahe sa PCSO on behalf of your constituents din? Yes, in behalf of the 18,123 households ng ating barangay, kami nagpapasalamat na tumulong ang PCSO sa pagbangon at syempre sa mga pangangailangan ng ating barangay. Medyo marami-rami pa tayong kailangang tulungan pero kami nagpapasalamat sapagkat mabilis ang tulong at marami din namang dumating na tulong pero itong PCSO isa sa pinakamaagap at mabilis. Marami pong salamat, GM. Ayan po. Pagpasensyahan nyo na po ang aming nakayanan. Pero kung meron pa po kaming maitutulong, maaari po kayong
makipag-ugnayan po sa aming office dyan po sa inyong lugar at we will see kung ano pa po ang may bibigay namin. Meron din po kaming livelihood. Kanina po pinag-usapan namin yung Suki Lotto. Aha. Pwede rin pong gawing livelihood dyan. In fact, in other countries, this is really a livelihood program. Ayun. Mhm. Ako, sana Meron makarating po. din dyan, Mhm. Kapitan Pau. Yes po, anything na makapagbigay ng trabaho sa ating constituents dito, malaking tulong na po. Marami pong salamat, Kapitan Pau, sa inyo pong oras. At dasal po namin, tuloy-tuloy po ang maging pagbangon, lalo na po ng inyong barangay dyan sa Apopong, General Santos City. God bless po. Salamat, Kapitan. God bless. Thank you sa tulong. Salamat. Ayan po. Naku, ang bilis ng oras. 10:59 na. Kailangan na po namin magpaalam ni GM. Baka po huling paalala, mensahe po sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik sa PCSO, hindi lamang po sa aming mga laro, kundi pati po sa mga nagbibigay suporta, even moral support sa amin sa aming mga ginagawang kawang-gawa. Patuloy po kayong sumuporta at patuloy din po kayong lumapit sa amin. Yun po ang pinakamalaking affirmation namin kapag patuloy po kayong humihingi ng tulong sa amin. Hindi lamang po sa patuloy yung pagtangkilik ng aming mga laro, kundi yun po ang tiwala ninyo na kami po ay makakatulong. Maraming salamat po sa lahat ng naniniwala sa amin at sana po ay we could do more than before. Thank you, GM Robles. Huwag po kayo mag-alala mga kapatid. Linggo-linggo kasama po namin ang PCSO tuwing Webes ay PCSO Day dito po sa Perfect Mornings. At anuman po yung inyong naisidulog ay maaari po kami maging instrumento para mailapit po natin yan sa PCSO. GML, thank you for joining us. Much. You're welcome. Mga kapatid, muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa isa na namang makabuluhang talakayan. Naway mas naipakilala po sa inyo ang mga programa at serbisyong handog po ng PCSO at kung paano ito maaaring maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang opisyal na website at social media pages ng PCSO o makipag-ugnayan sa pinakamalapit nilang tanggapan. Patuloy nating isabuhay ang malasakit, pagkakaisa at pag-asa dahil sa bawat buhay na natutulungan at bawat pamilyang muling nabibigyan ng pag-asa, pinatutunayan ng PCSO na tunay silang hindi umuurong sa pagtulong. At mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama mo kami sa Perfect Mornings.